lalaban dito ang Minana EVOS. Two contrasting lineups. Omega pwede mag-scale ng mabilis early to mid. Minana EVOS mid to late game. Sino ang makaka-hit ng timers nila? And of course, we also have to address, welcome to the MPL Philippines, Andorio. At some point in the game, Mapo will show up and you only have until the timer runs out to comment on your prediction with the hashtag. Papasok na po tayo sa ating laban. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Tandaan nyo ay antayin nyong lumabas ang poll. And MPL Arena, welcome to MPL Philippines Season 12, Week 1, Day 2, mag-ingay para sa Minana EVOS at Barangay Smart Omega. Men, ito na yun eh. Ang first match of the day, kadalasan talaga ay nag-iinit agad. And excited ako makita kung meron ba ditong mga extra maneuvers. At pag sinabi kong extra maneuvers, yun yung mga hindi naman kailangan mag-TP doon. Pero TTP pa rin. Actually, yung extra maneuvers nga, pwede mo na rin bangkitin yung anong Grak kanina. Level 1 Guardian's Barrier. Muntik ma-reset yung purple buff. Pero stuck na dito nanggugulo. Pero napakabilis naman kunin ni Boyd AR yung kanyang purple and orange buff. Being a back shot. And of course, meron din siya dito concussive blast. Napakataas ang kanyang damage out of Chakno. Mag-style here. Figure out. Habulit. Oh no! Chakno might just go down and that's the first blood going to the hands of Minana. Grabe. Medyo nakadalawa kasi yung Torre. Oo, at saka tama din yung ginawa doon ng Minana EVOS na hinabol nila doon si Chaknu. By the way, power predictions. Who will gain more assists in this game? Chaknu or Brusco AR? Comment your answer in the live stream chat with the hashtag #SmartPowersMPLS12. Okay, sinabi natin kanina sa Minana EVOS na pwede sila mid to late. Pero dahil meron silang backsha, pwede na mas mabilis yung pag-scaling dito ng Minana EVOS kung maganda yung laro ng jungler nila. And kung makikita nga natin, no, mukhang masaya naman ang laro ni Boyet ngayon. 1-0 agad on this backsha. And ang maganda dito sa backsha, parang underrated yung snowball factor ng isang backsha. Oo. Para siyang reverse Martis. Yung Martis, kapag nakapatay ng early, sobrang sakit. Oo. Ito naman, kapag nakapatay ng early, hindi mo mapatay. C-Tram siya, C-Tram. Si Tram, binaliktad na Martis. Ang galing Oo, mo talaga sinabi nun, mo, reverse Idol. Martis eh. Galing, galing. Okay, Turtle, first one. Sino ata makakuha dito? Half HP on the Turtle. Lansu, pupunta dito kay Chakno pero inikutan na nga rin ni Ryota. Bang! That's going to be another kill. At mukhang ang Turtle ngayon ay sisimulin na nga rin ito. Max, Oh my goodness. hindi siya makakatakas dito. Saglitan lamang dahil si Brusco naman ngayon ang susugod kay Ryota with the last insanity as well. Minana EVOS ang makakalamang 1,000 agad-agad. This is very methodical approach coming up from Minana EVOS. Napakaganda nung turtle control nila. Lansu AR jumping on the back line and nandun din yung wild charge para hindi rin maka-retry si Andorio. And this is just allowing Minana EVOS to have a huge XP gap between their junglers. Level 4 pa lang si Andorio on the Fredrin habang level 6 naman si Baksha. And you'd think na parang hindi naman ganun kasama yung matchup na yan kasi kahit behind yung Fredrin, it's still a Fredrin. Having a Baksha, in comparison with Martis, si Baksha kasi mas nakakaikot sa mapa because of the mobility. And this will just allow it, more space for the Claude to farm up. Habang sinashutdown naman nila yung window na pwedeng magamit ng Omega yung lineup nila alongside the Bruno. Mukhang magiging ultra fast dito ang scaling ng Minana EVOS. Nag-double lane na nga si Domeng. Pumupunta na siya sa mid lane para mas mabilis pa yung farm niya. At feeling ko hindi nga feeling eh. Ito yung totoo. Minana EVOS, nagagawa na nila yung condition na kailangan nila gawin para sa lineup nila. Yeah, gusto ko lang isingit to kasi hindi natin nakita kanina, no? Pero di ba naka-Guardian's Barrier Yes. si Brusco AR no level 1? The fact of the matter is, ginamit niya yon para ma-delay yung mid-wave at ma-push kagad ni Valentina yung wave na yun para makuha niya yung level 2. Kaya nabigyan si Chakno kanina. Kasi hindi nila in-expect na mabibehind siya sa level and lumalaban kagad yung Valentina. Misses two things. That's a flicker and the ulti as well. At mukhang naipit pa ang isa. Lansu biglang nawala. Men, ayoko sabihin pero nakita kasi ng lahat yun. Caught in, hindi naman 4K, mga caught in 2K lang. Caught in 2K. Tsaka, first time in this game na hindi ganun kaganda yung latag ng Guardian's Barrier na pasama pa yun for Lansu AR. This does mean na may retaliation ng konti for Omega. Randorio. Chakno naghahanap ng set pero mukhang ayaw nilang saktan si Boyet. Brusco naman ata ang mapopoke lamang ng bahagya. Turtle, sisimulan na rin ng Omega. Wala pa atang laban dito, bossing.
Tignan natin. Kontrolado kanina Minana Evos pero mukhang nawawala. Nako, ayan na nga, bumawi na ata si Lanzu. Pero Andorio ngayon, tumatangke ng bawas, nangangalahati na nga rin ng buhay. Ang ganda ng real world manipulation ni Etomax. Lanzu tumudugo, pero mukhang masesecure niya ang turtle para sa Minana Evos. Grabe si Lanzo pa nga ang nakakuha ng turtle. Minana Evos gets the second objective. Kita nyo sa screen nyo, si Doggy, nandyan, nasa crowd dito sa MPL Arena. And right now, Omega, dahan-dahan sila nakakalaban muli sa aggression ng Minana Evos. Yeah. Pero kontrolado pa ang Minana Evos. Wag lang wala masyado yung control. Wag masyado maggigil. That's gotta be a big hit for Omega kasi habang nangyari yun, hindi na nga sila nakakontest ng Turtle. Again, nagsisnowball lang yung Golden XP difference. Oo. Naka-double wave pa si Doming AR. And yung window, again, mas mabilis sa grabe yung timing nung muntik na. Ganyan pare, muntik na. And ang ginagawa kasi ng Minana Evos dito, kinukuha lang nila yung atensyon nung Eve, pati na rin ng Kufra. At napakasakit na nga ni Andorio dito. Brusco, makaka-survive naman ng honestly, magre-regen naman yan eh. Bakit pa natin tinitignan? Still a very close game. 2,000 pa lang ang langang dito ng Minana Evos. So, dito naman sa Minana Evos, kita natin na maganda naman yung farm ni Domeng and mukhang pag meron silang isang ganap, meron silang sequence na gusto gawin, in sync naman yung mga galaw nila. Pero Wow! Jack Mamba with a surprise! Pero hindi ata makakaisa ang Omega doon dahil may flicker pa naman si Goyong. classic Jack No, pero dito pa rin yung real world manipulation. That was blind, by the way. Oh, teka lang, si Lanzu. Nansu, naghahanap ng away. Ryota going in with a last insanity at sumabog nga sa mukha ng Minana. Brusco naman ata mabibigyan dito ni Kelra at hindi nila itutuloy. Pero tignan mo naman si Domeng, trabaho lang, masipag na bata. Ito yung sinasabi natin kanina. Omega, this actually goes against their keys to victory kasi si Kel, gusto nila na i-utilize pero hindi nila magamit. While Minana Evos is allowed to do what they want, yung split na ginagawa ni Domeng AR, alam niya na hindi niya kailangang sumama for two reasons. Number one, hindi pa ganun ka-capable yung Claude to main fight against sa lineup ng Omega. Yes. Number two, hindi niya kailangan kasi once na umalis yung Bruno sa lane, libre siya basagin yung towers hanggat wala nagde-defend. Pangatlong turtle sa laro na to, sino ang makakakuha? Mukhang kailangan bumalik ni Kelra sa base muna. Lamang sa posisyon ang Omega pero mabilis na reset. Nagbabasa lang sila ng isa't isa sa positioning para sa turtle na to. At ito yung nakita natin pag sa laro, ang daming action sa gitna ng mapa. Masaya yung gold laners kasi madalas Exactly. nagpupush lang sila. Ito, tinitignan mo yung ginagawa ng Minana Evos dito. Wala silang pake. Doon sa Turtle. Brusco, laki mo yung sarili mo dyan. Guardians Barrier mo. Kukontest natin pag mababa na yung buhay. Turtle, sino nga ba makakakuha nito? Retry secured para dito sa backshot pero biglang may sumabog doon sa kabila. And that's Goyong AR going out pero tignan mo yung bawas ni Domeng doon sa likod. Eto, Max malapit na mawala pero hindi rin naman mamamatay pa. And Andorio goes down as well pero nakakuha din dyan ng isa. Kailangan na atang tumakas ng Minana dito dahil nag-iinit na si Ryota at literal po yan nang babatoyan ng apoy. Literal na init ang binibigay dito ni Ryota para sa Omega. 3 turtles ang nakuha ng Minana Evos pero nakita natin na dahil nga sa pag-iba ng ability kits nila, kahit medyo behind ang Omega, kaya nila pumalag. Kaya, ang nagpahir dun sa Omega is nag-overextend ng konti si Claude. And pagbalik niya, sinalubong niya yung Fredrin, ensuring na may kill na mangyayari for the side of Smart Omega. And very important pa yung target na napatay kasi literal walang paki si Fredrin dun sa Purify ng Claude. As long as nandun siya sa harap niya, kalahati yung buhay niya, meaning maximum yung crystallized energy, maximum damage yung ampas ng Precious Wrath. Pero parang ang sakit na rin ni Domeng doon, no? Mukhang kamunti Oo, ka na sakit talaga si talaga. Eto Max. Yeah. Masaya yung buhay niya sa pag-farm. Ang bilis niya nakukuha ng golden staff. Isa lang yung death niya doon. So, at this point, expect talaga na pag pumasok dito si Domeng, ang sakit na ng Blazing Duet ng isang Claude. Conceal play nagmumula dito sa Omega. Pero sino nga ba ang mahuhuli nila? Naamoy naman ata ni Boyet at narinig din yung nag-stretching. But this will be a free turret para sa side ng Omega. Grabe yung gold lead natin, hindi masyadong gumagalaw. I think medyo obvious din yung conceal plane din, knowing na wala nag-push mid and wala rin nag-defense may top lane. So probably sabi ng Minana Evos may tatlong heroes sa may bottom lane. And again, yung ginagawa ni Domeng dito, this just puts so much pressure on the opposite side of the map. Kapag tinignan mo yung laro ng Minana Evos, laging nasa opposite side si Domeng AR kasi meron silang backshay. Aabot at aabot sila doon sa Turtle or Lord. And ang kailangan lang nilang gawin is i-make sure na yung vision ay nakokontrol nila and hindi sila naaabot ng Omega. And allowed sila gawin yon kasi ang huli lang talaga ng Omega dito is yung Kufra. Every time na nawawala yung Kufra, relax din talaga ang Minana Evos. Hindi sila umaabante ng very aggressive sa mga bushes kasi again,
yung Omega, parang yung Minana Evo, sinasabi nila sa Omega, kayo mag-start yan, aabot kami dyan. Tingnan mo yung spacing sa mapa ng Minana Evos. Layo pa dito si Domeng. Nang-umpisa nila. Oh, nirarash ata ng Omega. Chakno, looking Oh! for the set. Nakahanap ng isa, pero mukhang may babagsak agad. Wala na agad si Lanzo at kalahati ng aboy ng Lord. But Bruce with the ultimate as well at nauubos na ata ang barangay. Kelra is down. At si Chakno ngayon nagse-stretching ulit. Di tatama dito kay Domeng at si Domeng ay nakaka-free hit lamang. Look at the Domeng surprise. Ito na nga ata ang Pal-Domeng comeback. Domeng Nation! Grabe, Akala Pare. na ng Omega sa kanila yung Lord, pero Minana Evo sabi nila, boost yan, sa amin yan. Pero tignan natin kung makakahanap pa ng espasyo dito ang Omega para i-contest ang Lord na to. At ito na nga yung kinikwento ko sa inyo kanina, pumopronta si Domeng inside that Lord Pit. Malapit na rin mawala ang Firaga armor dito ni Ryota. It is a 3v3. Papasok sa isa. And here comes the Blazing Duet once again. Domeng AR, nakuha si Andoryu. At mukhang yan na nga ata ang Lord para sa Minana Evos. This is just a very perfect execution of the Lord Dance coming up from Minana Evos. And napakaganda rin ng utilization ng Claude, by the way. Hindi sila nagmamadali. Even though nanalo sila sa team fight, buhay pa si Andoryu. And nakikita din ni Bruce kung sabi, nare-report niya sa mga teammates niya, par, anong kapal ng crystallized energy, par. Kapag ginamit niya yung ulti retribution, kanya yan, par. Hintayin natin, makipaglaro tayo. And nung lumabit si Andoryu, unfortunately, nandun na rin si Lanzo AR. Nung nakita nila yung Fred Rin, hinarangan ni Brusco yung likuran. Effectively cutting down the exit. Tapos sabi ni Lanzo AR, penalty zone ka sa akin. Consistent at systematic ngayon ang Minana Evos. Yung parang lahat ng assignment nila papunta sa laban na to, natupad nila. Nagawa nila lahat. Yes. Si Domeng magfa-farm, magsisplit, yung rotation ng 4 na miyembro ng Minana Evos habang ginagawa yun ni Domeng, yung control sa mga objectives. It's, again, a pleasant thing to see. Nahanap ata si Brusco. Chakno might just get this big play pero makaka-wild charge palayo. Going AR ngayon ay papasok na rin pero konting poke lang naman kay Chakno mangyayari. That's the Kufra ulto. And wala silang pang team fight dito. Pero fortunately for Smart Omega, kaya pa naman nila mag-defend. Pero again, habang tumatagal yung oras, yung Omega Timers actually nasa kabila kasi they have a Claude. Even though, sabihin natin, may damage output naman yung Smart Omega. Nandiyan pa rin yung Bruno. And masakit din yung Eve sa late game, especially with an X-Borg being the front line here for the Barangay. Ang dilema lang din talaga nila dito is yung binabanggit natin kanina sa Keys to Victory. When it comes to split push, lugi sila sa late game. Okay, looking at the Infinix instant replay, masok na si Chakno but the counter engage kagad na nilalabas ng Minana Evos and of course the late entry. Ang haba ng listahan ng Omega sa mga dapat nilang iwasan. Ang daming setup, ang daming late initiation na pwede ilabas ng Minana Evos na hindi mo pwede sabihin na isa lang yung hinahanap nilang set eh. Kasi pag pumasok si Brusco, baka mag-late entry si Lanzo at saka mag-late entry rin si Domeng. Tsaka paano mo naman ba kasi iiwasan ang Blazing Duet kung nasa mukha mo na at hindi ka rin Oo. makagalaw? Yeah, talagang wala kang taka kasi kapag tinignan mo, wala rin talagang sagot yung Omega. They just have to deal the damage through against the Claude. Pero may Wind of Nature na rin siya kasi so kaya niya ng harapan si Kelra. The only thing na papatay dito sa Claude is number 1 yung mistake if magkamali si Domeng AR sa kanyang sa kanyang BMI or if mahuli ni Chakno yung Claude na walang Purify. It's interesting. Parang classic Omega storyline to, di ba? Yung tipong, guys, kapit lang, makakahanap tayo ng turnaround. Pero mukhang mahirap yun na pwede mangyari para sa Omega. Yun nga, kasi sa sobrang habang listahan ng crowd control effects ng Minana Evos. Pero hindi mo pwede iduda na pag nandyan nga talaga at nakakapit ang Omega sa isang teamfight at nagamit masyado ng Minana Evos yung mga skills nila, makakaikot pa ang Omega. Chakno, hindi nahanap si Domeng pero mukhang si Ryota ngayon ang makakakuha ng konting damage. Kailangan mag-back ng Omega. At Lord ngayon ay sinisimulan na pala dito ni Boya. I don't know if that was a Chakno na talagang hindi niya ginamit yung flicker or baka na-misclick niya or baka binibait. Kasi baka iniisip niya pwede ko i-bait yung Purify ni Domeng. Pero again, opposite side ng map map sila kanina pero this time around kasama ni Claude sa teamfight. Grabe yung pwesto dito ng Minana Evos, Lord, down to 50%. Naghahanap ng pwesto si Andoryu. Pero mukhang babagalan muna ng Minana Evos ang pag-take ng Lord na to. Nag-aantay ata sila ng mas magandang pwesto. Resets the Lord at mukhang hindi na nila sasaluhin pa.
matagal-tagal atang Lord Dance ang ating papanoorin dito. Oh, Chumachacha. Pero kita natin na yung Minana Evos, nire-respeto rin talaga nila yung potential comeback factor ng Omega na kahit sila yung lamang, kontrolado nila yung laro so far. Pag nakita nila dito sila, in Andori, wala sila masyadong impormasyon, steady lang daw muna sila. Grabe, o, tinapit mo si Domeng. Oh. Ang daming kaganapan, pero Naka muna ako purple boss. Oh. umaasi muna ako. Objective din naman to. Iniwan po yung maliit. Grabe. Grabe. Kaya nga siya paldoming eh. Grabe. Sabi niya, ayun, iniwan yung maliit. Oh, ano yan, medyo charity na... Ay, grabe! Kelra might be in trouble pero hindi pa naman siya namamatay. What? And that's Doming AR. Gone already. Malaki to para sa barangay pero si Boyet ngayon ay sumusubok na rin. Here comes the last insanity. Pinasabog na nga ni Ryota ang marami. At yan na nga, 3 na ang nawala sa Minana at mamanahin nata nila ang kamatayan mula sa barangay dahil si Boyet AR na lang ang pinagtitripan ng dalawa. Pinag-usapan nga lang natin, Boyet kumakapit, hinahabol, Brusco nahulin ng Omega, Boyet na lang naiwan, 3 laban sa 1, kumakapit, Naku, malala. Ryota nakagante with the last insanity. Ang sabi niya kanina sa pregame ay 2-0 to. Pero malapit na mabuhay si Doming. Malapit na mabuhay si Lansu. Ito na ba ang milagro na hinahanap ng Minana? May minions, may minions. May minions na. Wow! We were just talking about it. Pag hindi nag-ingat ang Minana Evos, masyado nila ginamit yung skills nila at hindi perfecto yung initiation, makakahanap ng turnaround ang Omega. Ito yung sinasabi natin kanina, Etomax tsaka si Kelra, meron silang damage output. I feel like binate ni Doming AR yung hits coming out from Kelra. Hindi niya kagad pin-up yung Wind of Nature, but he suffered the loss. Kasi nung mababa na yung HP niya, hindi naman na si Kelra yung finishing blow. Si Etomax na. And wow, grabe yung pinakita ng Omega doon. At parang ganun lang, yung 4K gold lead tumalon. Pabalik sa kanila, 2,000 na. Looking at the items, Wind of Nature for both marksmen. Rose Gold Meteor, of course, pinuod dyan ni Kelra para hindi siya makakuha ng damage masyado. Galing kay Goyong na kailangan na rin respetuhin. Damage output ng isang Valentina. Hihintay na lang yung isa pang magandang damage item para sa kanya. Sobrang ganda ng blade armor from the export. This just means na hindi pwede na basta-basta i-free hit ni Doming AR para ma-poke down yung Peraga armor, yung export. So this does give a lot of options for Omega. Big team fight. Chaknu, nag-stretching lamang. Pero ito na ata ang push na inaabangan ng barangay. Tatapusin na kaya nila ito, Brusco. Saktuhang pagpwesto lamang. Mabubura ang Lord ni Nana Evos with a great defense. Oh, kulang pa sa minion waves. Kailangan pa nila mag-clear ng torre doon sa mga side lanes. Dalawang torre pa nga doon sa taas pero mabilis matutumba yun. So Doming. Wala namang tao dito for Omega. Again, that was just a either a crucial misplay from the Claude or napakaganda rin ng micro na ginawa ng Omega versus Doming. This puts them in a very good spot. At naggantihan na nga ang dalawang real world manipulation. Hindi pa nagkakaabotan, no? Parang perfect squares. Perfect square. Perfect Dami. squares. Minsan, kailangan na lang talaga natin tumingin kung kaninong real world manipulation yung nakalapag. Sobrang dami namang pera ni Ryota. 2 item under 1 minute. Ano, 4-0-5 so far. Perfect game para sa export. May gustong patunahin si Ryota eh. Ang yaman. Ang yaman ni Atoy R. Na-call out kasi kanina. Oo. Nung pre-game, sinabi ba naman na malakas sana yung Smart Omega kung kaso nandun daw si Ryota? Yung tawag doon, beautiful storytelling. Oo. Na-kinall out ka ng isang player, tas ngayon, ang ganda ng laro mo dito sa game number 1. Omega ngayon ang lamang pagkatapos ng magandang, sabihin natin, first 13 to 14, 15 minutes ng laro galing sa Minana Evos na nakita natin na bura in one false engage. Grabe, sabi ko kanina nasa side ng Minana Evos Omega timers pero iba pa rin talaga pag Omega ang may hawak ng timer nila. 18 minutes in. 2 minutes in na tayo sa Omega timers. And 2 minutes na rin nasa harap ng base ng Minana yung Omega. Oh, kilala natin yung Barangay Omega habang tumatagal lalong sumasarap ang laro nila. At ngayon, ang sarap ng buhay nila ngayon dahil sobrang lamang na nila. Nababaliktad talaga ng Omega ang mga ganong klaseng team fight. Pero ngayon, mukhang makakalbo na ang base ng Minana Evos. Wow. Omega, kumatok lang, nawasak na ang 3. Heartbreaking for Minana Evos fans. Sobrang na-turn around yung laro. Pero again, kung nakita natin, one wrong engage galing sa Minana Evos, naikot yung laban, pabor para sa Omega. One really good engage galing sa Minana Evos. Kaya rin nila ikot yung laban ulit. Oo. Honestly, they need to play the split push right now. Hindi rin ganun ka-confident na ilagay. Naku, No, na-regen pa niya. Grabe. Oh, si Kailangan respetuhin si Baldoming.
Osip HP. Grabe, ang bilis na wala ang HP dito ni Jack Mamba. Sabi kasi ni Doming, ito walang blade armor. Wala. Pero masaya doon ang Omega na hindi nawala yung immortality niya. Ryota, muntikan rin nawala doon pero makaka-regen siya. Omega lamang dito sa Lord. Nabalik pa ang Firaga Armor, kamuntikan na. Pero concealed play, nagmumula dito kay Chakno. Si Brusco ata ang tanging makikita. Boyet, dumadriving lang naman doon. Pero si Chakno ata, delikado. Goyong, Last Insanity na gamit na rin at may penalty zone doon sa loob ng Kelra! Pero Kelra is down. Wala na ang gold standard para sa barangay at si Andorio ngayon ay napaulti na rin. May stun din na magagaling dito kay Brusco at mukhang kontrolado na ng Minana. Si Doming pa ang nasa loob at sa Lord secured para sa side ng Minana at tatakas na ang barangay. Ryota might just get his first death of the game pero hindi. Apat ang survivor ng Omega pero Lord ang mapupunta sa Minana. Grabe sila. So ito yung ito yung literal focus sa goal eh. Wala siyang pakialam kung mamatay siya. Napakaganda nung paggamit ng penalty zone into player. Naabot niya si Kelra. He was forced to purify. He was forced to dash away. Kaya nasara ni Go yung AR yung gap. Number 1, meron na siyang double dash. Ginamit pa niya yung last insanity para magkaroon ng mini dash. And naabot niya si Kelra sa may bandang likuran. Effectively removing yung main damage dealer ng Omega. And sabi ng Minana Evos, okay na. Tapos na yung clash. Focus na kami sa Lord. Welcome to MPL Philippines S12 Lansu. Grabe yung pagpasok niya doon gamit ng penalty zone na mukhang Grabe. Nani? Omega, na-speechless ako doon sa pagpasok. Na-penalize eh. Na-penalize talaga eh. Parang balibaliktad tong laro na to eh. May minsan lamang Omega. Yung mga perfect XP laner moments, yung nagawa mo talaga yung trabaho mo na para maikot yung laban. Yun lang naman talaga ang kailangan nating makita. Pero ngayon, Chakdu naghahanap ng nice set, pero dodge! hindi tatama. Nice Oh dodge my goodness. mula sa Minana Evos. Pero tutunawin na ata ng Omega ang Lord. That's one inhibitor down. Mission successful para sa Minana Evos. Grabe si Goyong. Yung proc ng Last Insanity, may window kasi na may konting CC immunity. Oo. Yung Last Insanity, hindi siya tinamaan nung knock-up ni Chaknu. Maliit na bagay, pero naka-disengage ang Minana ng Evos na walang punishment coming up from the barangay. Okay, so umabot na tayo sa punto na yung laban na to ay magdedehado galing sa isang team fight. One wrong move, one perfect move from either of these two teams can determine the result of this game. And so far, si Ryota pa rin ang wala pang deaths dito sa laro na to. 4-0-5. Ito yung pinag-uusapan natin, no, na pag umabot na ng late game, isang team fight na lang ang magde-decide. Isang Lord na lamang. At kung titignan natin ang item builds natin ng FWD Insurance ay talagang lock item na halos lahat. Yeah, meron na rin nabanggit mo na kanina yung yung mga lock item nila. Very important dito is yung insurance policy for the Claude na meron siyang Wind of Nature again to mitigate the damage output of Kelra. Pero nandiyan din yung mga immortality sa side ng Smart Omega. Ngayon may hawak na si Kelra, meron na siyang immortality, hindi na sapat yung double down close the gap na objective dito for Minana Evos na tatalo na ng penalty zone tapos i-burst. Kailangan makahanap talaga ng magandang Lord sa Minana Evos. That's why split pushing is gonna be really important here kasi hindi ganun kadali for Minana Evos na harapan yung Omega. Number 1 nandyan yung X-Borg and number 2 nandyan yung Eve. These two heroes are really good in Lord dances kasi nandyan yung slow, may true damage na nagagaling kay Ryota and may sustain. Tapos again yung nilalock ka sa isang box kapag lumabas na yung RWM. So kailangan mag-ingat na Minana Evos. They need to place the Claude on the opposite side of the map. Pero alam to ng Omega. Sabi ni Kelra, Claude God din ako. Kung ako yung Claude dito, ganyan yung gagawin ko. So guys, dito tayo. From the matchup of the gold laners to the matchup of the roamers, yung kailangan gawin dito nila Lansu at saka ni Ryota para sa kubanan nila, sobrang taas ng halaga. Isang magandang pasok gamit ang penalty zone, isang magandang lapag ng Last Insanity ng X-Borg. We have to watch out for those two key abilities galing sa XP laners. At Evolve Lord na rin ang usapan dito. Ito yung mga game-changing objectives talaga sa loob ng isang laro. Sisimulan na ni Andorio. Chaknu nag-check push lamang. Kontrolado sa ngayon ng Omega ang Lord Pit. Pero nandyan na rin si Boyet at Lansu. Doming split. Ito yung mahirap eh. Kung mahirap from frontline sa Minana Evos, sa side naman ng Omega, ang hirap nung palakad-lakad ka. Uwi ka ng uwi ng base. Kasi may split pushan tayo. Nagamit ni Tomax yung real world para hindi mamatay yung Torre doon sa baba. Para lang makaklear ng Oo, wave. Doming! Naku! Purify. Si Doming naman ata ang gusto. Oh! Kaya na-offlane ni Kera na ng Mamba. Pero may gante si Brusco at si Kela ngayon ay nag-dash. -1, wala ka na Doming. At si Brusco naman ata ang isusunod. Yung immortality ay hindi sapat dahil dalawa ang mawawala sa Minana Evos. Oh my goodness!
At itutuloy pa nga ata nila dito si Ryota. Nice penalty zone mula dito kay Lansu. At si Andorio! Andorio ngayon, siya naman ata ang igaganti pero tatakas na. Dahil nandito na ang tanod, nandito na si Etomax. 5 versus 3. Tatlong miyembro na lang ng Minana Evo. Sapat ba yung wave clear? Sapat ba yung damage? Makakadepensa pa sila! Mag-iingay na ba ang barangay? Ryota looking for that damage. Pero ngayon si Goyong, saktong depensa lamang. Insanity. Last Insanity na gamit Antonio with Appraiser Slap. Base. Sumabog ng sabay-sabay. Yung mga Immortality ay nawala na rin at si Antonio ngayon ay tumatangke. Pero sapat si Goyong. Sapat ang damage. Wala minions. At kailangan niyang tumakas, may Immortality pa siya. At ayan na nga, mapapop na rin. Lanso AR, naghahanap pa rin sila ng angulo para matapos pero hindi Boyet nila sa labas. matapos to. Ayaw pa umalis dito ng Barangay Omega. Minana Evos, kumakapit pa sila para sa depensa! Goyong AR looking for the big ultimate. Oh! Unstoppable na si Ryota. Nagalit kasi nung pregame. Grabe, sabi na ng Omega, ang tagal na natin dito! Ang tagal na natin dito! Yung minion waves, ayaw sumabay masyado. Uwi muna tayo. Punta tayo sa Lord. Grabe yung depensa ng Minana Evos. Oh, they wanna take the Lord. They can't take the Lord kasi buhay yung jungler na Minana Evos. Samantalang patay din si Andorio. This does give Minana Evos the advantage, however, kasi buhay yung Baxia at buhay yung Claude. Gusto ko lang balikan yung kill kanina kay Chakno. Binato niya yung tissue paper para mag-proc yung Quantum Charge. Kaya naabot niya ng Tyrant's Rage Flicker yung Claude. What a play by the mom. Ito naman! Chakno with the setup at hindi na nakagalaw si Goyong. Ganon kabilis yung nangyari para sa barangay at ngayon 4v4 na. Problema kasi yun 4v5 kanina. In-equalize lang ni Chakno. Oh my goodness, grabe yung mga outplays dito. Chak Mamba, nakakadalawa na siya straight. Even though nakapag-defend yung Minana Evos, again, yung mga jumps ni Chakno, he still has a flicker by the way. After nitong Lord Take na to, which will spawn in 30 seconds, mabubuhay naman si Lanzo at si Goyong after that. Pero kailangan nila mag-ready kasi again, may flicker play coming out from Chakno. Take a moment to breathe and take it all in. Unang laban Chakno, pa lang Chakno. para sa araw na to. Chak, uy, ginamit dito ni Bronsko. Grabe. Ultimate niya makakatakas. Alright. Chakno. Hingang onti lang para sa dalawang kupanan na to. Hindi pa tapos. Almost 27 minutes. Tatapusin na nila anong hindi pa tapos. Si Lanzo naman ata makakapasok mo na ng penalty Yellow zone. Pero babagsak na rin siya. That's 1 kill for Kelra. At 3v5 scenario makikita natin dito sa loob ng base ng Minana Evos. Tatapusin na ba dito ng Omega? Malayo pa ang Lord. Si Darren Boyet ay kailangan na mag-back. Si Domeng, delikado dito pero baka BM ay papabalik. Claude, It is ano? a 5v3. Makaka-clear ba dito? Yung Claude tatapusin na ata pero may BM ay pa-places track. Hindi tatama kay Boyet ay AR lamang at si Goyong ay papasok na rin with the last insanity pero kalimutan mo na lahat ng yon dahil Omega ang Game 1 winners!